For the first time in 7 decades, the Philippines has recorded a total fertility rate below the replacement rate of 2.1. Mga tao sa mundo pinangangambahan na maubos ayon sa isang pag-aaral. Pilipinas kasama din sa datos ng napipintong panganib. Yan ang ating alamin sa video na ito. Nakikita ang pagbaba ng mga populasyon sa mundo ayon sa mga datos na nakuha ng mga eksperto. Ang bansang Spain ay mga pagbaba ng 50% ng kanilang populasyon simula 1950 hanggang 2021. Mas nakakatakot ang datos ng Thailand na 80% ng pagbaba ng kanilang populasyon. Pero ang pinakamababa daw talaga ay ang South Korea. Kung ating titingnan ang kabuuan ng imahe, napakadami mga bansa ang apektado sa pagbaba na ito. Hindi nga nakaligtas ang China sa datos na ito, pati ang Afghanistan at Algeria. Pero parang kabaliktaran ito sa ating mga nadidinig dati na ang paglobo ng populasyon daw talaga ang magiging pinakamahirap na problema na ating kakaharapin. Ito nga ay pinakita sa kanilang datos simula 1950 na magkakaroon daw ng 50 bilyon na katao sa taong 2030. Pero alam niyo ba na pati ang ating bansang Pilipinas ay apektado na din sa suliranin na ito? Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 dekada ay naitala sa Pilipinas ang suma total na fertility rate na mas mababa sa 2.1. Ang total fertility rate na ito ay ang pagsukat ng mga anak ng isang babae. Mas lumala pa ito noong 2022 kasi ang numero ay bumagsak na nga sa 1.9. Ang numero na 2.1 ay ang standard na ibinigay ng mga eksperto sa mga babaeng kayang mag-anak ng ganitong klaseng mga bata. Sa ganitong paraan kasi kayang isustain ang populasyon ng Pilipinas. Kung ito ay patuloy daw na bababa, ay darating ang araw na magiging katulad na tayo na ibang bansa, kagaya ng Japan, na mas madami pa ang mga matatanda kesa mga bata. At sila ay patuloy nag-iimbita ng mga dayuhan na pumunta sa kanilang bansa para ito ay dun na bumuo ng pamilya. Madami kasi ang nagsasabi na ang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng boses ng mga babae sa ating lipunan o yung women empowerment. May iba naman na ang rason daw ay ang madaling access ng mga tao sa contraceptives. May iilan na nagsasabi na ito ay makakabuti daw sa ating ekonomiya ang pagbaba ng populasyon na ito. Pero hindi natin alam ang long-term na epekto nito. Naalala niyo ba ang datos na ipinakita natin kanina tungkol sa paglobo ng populasyon ng mundo? Pero ito ay hindi natuloy at mas lalo pa itong bumagsak. Paano kapag darating ang ilang mga taon na tayo ay mabubura na sa mundo? Kung ano man yun ay wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Magtiwala lamang tayo sa Diyos kasi mahal niya po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-PTV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.